Ang kwentong ito ay mangyayari pagkatapos talunin ni Goku si Frieza sa planetang Namek. Matapos niyang patayin si Frieza, nagsimula si Goku na maghanap ng paraan para makalabas sa planeta. Nakita niya ang isang space pod at napagtanto niyang, ito na lamang ang kanyang pag-asa bago sumabog ang planeta. Hindi alam ni Goku kung ano ang kanyang pinindot, at mabilis din niyang pinindot ang enter at pumasok siya sa space pod. Nagsimula itong lumayo mula sa planet Namek, at sumabog na ang buong planeta dahil sa isang malakas na shockwave. Dahil sa shockwave, nabuo ang isang maliit na black hole kung saan pumasok ang spaceship ni Goku. Wala siyang kaalam-alam, nagawa niyang lumipat mula sa isang mundo patungo sa isa pang mundo na kilala bilang mundo ng Naruto. Sa loob ng mundo ng Naruto Shippuden, pumasok siya sa isang timeline kung saan kakatapos lang lumaban ni Jiraiya kay Pain, at napatay ni Pain si Jiraiya. Mula doon, lumubog ang katawan ni Jiraiya sa ilalim ng tubig, at nagpasya si Pain na hanapin si Naruto at isakatuparan ang susunod niyang hakbang, at patayin ang sinumang haharang sa kanyang daan upang mahuli si Naruto at makuha ang Tailed Beast Chakra. Nang namatay na si Jiraiya, si Naruto at ang Team 7 ay pauwi na sa Hidden Leaf Village. May kutob na nga si Naruto na may nangyari kay Jiraiya. Hindi niya maipaliwanag kung ano, ngunit ramdam niyang may nangyari dito. Habang sila'y tumatakbo pabalik sa Hidden Leaf Village, nakita nila ang isang space pod na bumagsak malapit sa kanila. Nagulat sila at sinabi ni Naruto, ano ito? Hindi yata tama na lumapit tayo dyan, Naruto. Mga tanga, ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi ba ninyo nakikita, may nakahandusay dyan, kailangan natin siyang tulungan. Nang lumapit na ang Team 7 sa space pod, nakita nilang walang malay si Goku. Malubha ang kanyang kalagayan dahil sa laban nila ni Frieza at marami siyang sugat. Nakita nila na malapit na siyang mamatay. Ang tanging plano nila ay dalhin siya agad sa Hidden Leaf Village para siya ay magamot. Wala silang ideya kung sino siya, hindi nila alam kung alien ba siya o taga-Earth. Ang nakita lang nila ay isang taong sugatan at nakahandusay, kaya nagpa siya ang Team 7 na dalhin siya sa Hidden Leaf Village. Pagdating nila, dinala nila siya agad sa emergency room kung saan naroon si Tsunade, ang Hokage, para tumulong. Nabalitaan niyang may dala silang sugatan at mula doon, ginamot nila ang sugat ni Goku at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para siya ay gumaling. Ngunit, may isang bagay na napakakakaiba, na napansin nila, na si Goku ay walang chakra na lumalabas mula sa kanya, kahit siya pa ay humihinga. Dahil sa mundo ng mga shinobi, ang nadarama lamang nila ay chakra at si Goku ay walang chakra, dahil ki ang gamit niya. Hindi nila madama ang ki, kaya nagtaka sila kung patay na ba siya, pero gumagalaw pa siya. Ano ba ang nangyayari at bakit wala siyang chakra? Hindi ko maunawaan, natagpuan ko lang siya na ganito, Hokage. Sige, aalamin ko, at gagawin namin ang lahat para maging maayos siya, at salamat sa pagdala sa kanya dito, Naruto. Si Naruto at ang Team 7, ay walang ideya kung sino si Goku, ngunit kakaiba na may isang tao sa mundo ng shinobi na walang chakra at hindi nila ito madama. Hindi ito pwedeng mangyari. Mula doon, tiningnan ni Naruto ang kanyang chakra at sinabi, paanong nangyari na wala siya nito? Teka lang, di ba dumating siya sakay ng spaceship? Nandito pa ba ang spaceship niya? Baka pwede nating imbestigahan para malaman kung ano ba talaga siya. Ang mga sinasabi mo ay walang kwenta, walang punto na gawin iyon. Hayaan na muna natin si Lady Hokage na pagalingin siya at saka natin malalaman kung sino siya. Habang binibigyan nila ng gamot si Goku, inabot ng 1 linggo para magamot nila ang sugat ng isang Saiyan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganon, bukod sa kanilang sarili at wala silang ideya kung paano gamutin si Goku, ngunit sa tulong ng teknolohiya, nagawa nilang pagalingin siya sa loob ng 1 pang linggo. Ngunit sa panahon ng kanilang panggagamot, nakatanggap sila ng masamang balita na si Jiraiya ay namatay sa laban niya kay Pain. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Tsunade at si Naruto, pati na rin ang marami pang iba na nagmamahal kay Jiraiya. Dahil para kay Naruto, si Jiraiya ay parang ama na sa kanya. Habang abala ang buong Hidden Leaf Village sa pagluluksa sa pagkamatay ni Jiraiya, dahil doon hindi nila lubusang nagamot ang sugat ni Goku. Sa wakas, nagising na si Goku mula sa kanyang kama at nagtaka at sinabi, nasaan ako? Ano ang lugar na ito? Naaalala ko, nakipaglaban ako kay Frieza,
At paano ako napunta dito? Akala ko ay nasa bahay na ako. Nasa planet Earth ba ako? Mula doon, sinubukan ni Goku na gamitin ang kanyang pandama, ngunit wala siyang madama, walang presensya ni Vegeta, ni Bulma, at maging ni Chi-Chi, dahil doon nagpanik si Goku at nagtaka. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi ko madama ang presensya ng kahit sino? Sa halip, may nadadama akong mahinang kapangyarihan na ibang-iba sa Ki. Ano kaya ito? Nang makita ng mga Nars na bumangon na si Goku, agad silang tumawag kay Lady Tsunade at gusto rin ni Naruto na sumama dahil siya ang nakakita kay Goku. Dumating si Tsunade at tinanong siya, sino ka at bakit wala kang chakra? Hindi ka namin madama, at wala talagang chakra na lumalabas sa iyo. Chakra? Ano yun? Teka, hindi mo ba talaga alam kung ano ang chakra? Nasaan ba ako at sino kayo? Nandito ka sa Hidden Leaf Village. Ano ba ang planetang ito? Ito ba ay ang planetang Earth? Ito ang planet Earth. Ano ang mga pinagsasabi mo? Pero galing ako sa Earth, at hindi ito ganito. Naguluhan si Goku, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mula doon, tumingin si Naruto sa kanya at sinabi, galing ka sa isang spaceship, di ba? Oo, nakipaglaban ako sa isang masamang kalbo na nagngangalang Frieza, sa planet Namek. At paano ako napunta dito? Napakakakaiba mo, sinasabi mo ba, na hindi ka galing sa planetang ito, pero galing ka sa planetang kagaya nito? Oo, isa akong Saiyan na lumaki sa planet Earth, pero hindi ito ang Earth na alam ko. Hindi ko madama ang kapangyarihan ng aking mga kaibigan, at hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon kayo. Chakra ang tawag dito. Chakra pala. Sa puntong iyon, sinimulan nilang imbestigahan kung bakit iba si Goku sa lahat. Nakita ni Sakura na gumagana pa ang space pod ni Goku, at mayroon din itong maliit na kamera. Mula doon, nagpasya silang panoorin ang tape. Nakita nila sa kamera na paalis si Goku sa planet Namek, ngunit isang malakas na pagsabog ang nangyari na nagdulot sa kanya na pumasok sa isang black hole. Mula doon, pinagsama-sama nila ang mga piraso ng kwento, at napagtanto nilang galing si Goku sa ibang universe, sa isang parallel na Earth. Teka lang, ibig sabihin, galing ako sa ibang Earth. Parang isa pa palang Earth ito. Oo, sa Earth na ito, lahat kami ay shinobi, at hindi mo kami basta pwedeng tawagin ng kung ano-ano. Pero paano ba ako napunta dito? Sana ay makabalik na ako. Ngunit may masamang balita ako para sa'yo, sira na ang iyong space pod at wala sa amin ang teknolohiyang kailangan para maayos ito. Nakakainis, wala rin si Bulma dito para tulungan ako. Ibig sabihin, dito na ako habang buhay. Mukhang ganun na nga. Oy, kamusta, Kakashi Sensei? Hi Naruto. Kakashi, nakikita ko ang inyong, ano nga ba yon, chakra pala. Mukhang mas malakas ang iyong chakra kesa sa karamihan dito. Nakikita kong hindi ka nga talaga galing sa planetang ito, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa'yo? Tulad ng sinabi ko, nakipaglaban ako sa isang masamang kalbo na nagngangalang Frieza, at mula noon, tumakas ako sa planetang sumabog, at napunta ako dito. Siguro ang shockwave mula sa planetang Namek ang dahilan kung bakit ako napunta sa inyong mundo. Nakakatuwa, pero walang punto na tanungin ka pa dahil hindi ka naman pala mapanganib. Gusto mo bang libutin ang aming nayon? Naruto, gusto mo bang ipakita sa kanya ang paligid? Oo naman, Kakashi Sensei, gusto ko yon. Ako nga pala si Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki pala ang pangalan mo. Ako naman si Goku. Goku. Oo, ano yon? Wala. Napaka-unique lang ng pangalan mo, Goku. Ang Saiyan name ko naman ay Kakarot, pero ang pangalan ko sa Earth ay Goku, dahil si Lolo Gohan ang nagpalaki sa akin at siya ang nagbigay ng pangalang yun sa akin. Mula doon, nagsimulang magkaroon ng kaunting ugnayan si Naruto kay Goku habang ikinwento niya ang lahat tungkol sa mundo ng mga ninja, ang paraan ng mga shinobi, at kung paano siya naging isang Jinchuriki, at siya ay ulila sa buong buhay niya dahil namatay ang kanyang mga magulang. Nakita ni Naruto na may pagkakapareho sila ni Goku dahil si Goku ay ulila rin. Mula roon, naunawaan ni Goku ang kalagayan ni Naruto habang naunawaan din ni Naruto ang kalagayan ni Goku. Binigyan niya si Goku ng fist bump bilang isa pang paraan ng paggawa ng chakra bomb at nang mag-fist bump si Goku, nakita nila ang nakaraan ng isa't isa.
Nakita ni Naruto ang nakaraan ni Goku at nalaman niyang siya ay isang Saiyan mula sa planet Earth, at nakita naman ni Goku ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Naruto at sinabi niyang, marami kang pinagdaanang masasakit na sandali. Pasensya na tungkol dyan, Naruto. Ayos lang, hindi naman malaking bagay yan. Gusto mo bang kumain ng ramen? Gusto ko sana, pero halos hindi ako makagalaw. Oo, dahil hindi ka pa lubusang magaling. Naruto, pwedeng iwanan mo muna siya. Kailangan pa niya ng ilang araw. Inumin mo ito at magagawa mo ng bumangon. Mukhang maganda yan. Sige Naruto, salamat sa pakikipag-usap sa akin. Magkita tayo ulit. Habang nagpapahinga si Goku, natutunan ni Naruto na kailangan niyang gawin ang lahat para makapaghiganti para kay Jiraiya. Hindi niya sinabi kay Goku iyon dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Goku, dahil iniisip ng lahat na mahina si Goku, na siya ay parang isang mahinang nilalang na napadpad sa planetang ito, at hindi nila pinapaniwalaan ang kwento niya na nakipaglaban siya kay Frieza. Mula doon, tinawag si Naruto dahil kailangan niyang umalis para matutunan ang Sage Jutsu dahil paparating na si Pain at wala silang ideya kung gaano ito kalakas. Ang alam lang nila ay sapat na ang lakas ni Pain para patayin si Jiraiya, habang ginagamit niya ang kanyang Sage Mode. Dahil doon panahon na para mag-ensayo si Naruto. Habang nagtungo si Naruto sa Mayaboko para mag-ensayo, patuloy na nagpagaling si Goku at mula doon, sinubukan ng lahat na ihanda ang kanilang sarili habang hinihintay ang pagbabalik ni Naruto. Ngunit habang nagpapahinga si Goku, dumating na ang lahat ng Pain sa Hidden Leaf Village, at mula doon, sinimulan nilang patayin ang lahat ng shinobi na naroon. Una nilang hinarap si Pain habang sinasabi ni Pain sa bawat shinobi na sabihin kung nasaan si Naruto Uzumaki, at hindi niya sila papatayin. Hindi kailanman. Sige, mamamatay ka dito. Sinimulan na nga ni Pain na patayin pa ang mas maraming shinobi. Sa kabilang banda, nagising si Goku at nakita niyang 100% na siyang magaling at sinabi niyang, Diyos ko, sa wakas ay magaling na ako. Nakita ni Goku na nasa tabi niya ang kanyang damit na tinahi para sa kanya ni Lady Tsunade. Sinimulan niyang isuot ang kanyang damit at narinig niya ang malakas na ingay ng pagkasira, habang nadama niya ang maliit na antas ng kapangyarihan na papalapit, at mula doon, nagpa siya si Goku na tingnan kung ano ang nangyayari at nakita niya na ang buong Hidden Leaf Village ay nasa ilalim na ng pag-atake. Ginawa ng mga Pain ang lahat ng kanilang makakaya para hanapin si Naruto, at dahil doon pinapatay nila ang karamihan sa mga shinobi. Nakipaglaban si Pain kay Kakashi at mula doon, sinubukan ni Kakashi na suntukin si Pain sa mukha ngunit nakaiwas si Pain at sinipa siya sa panga. Sabihin mo kung nasaan si Naruto Uzumaki at hindi ko tatapusin ang iyong buhay. Napakatanga ng tanong na yan, Pain. Kakashi-sensei, kailangan mo ba ng tulong ko? Oo, Shikamaru, kailangan mong sabihin kay Lady Tsunade na simulan na niyang pagalingin ang lahat. Sabihin mo sa kanya na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Sige Kakashi, kung ayaw mong sabihin sa akin, panahon na para mamatay ka. Sinimulan ni Pain na atakihin si Kakashi. Ginamit ni Kakashi ang kanyang Mangekyo Sharingan, habang sinusubukan niyang labanan si Pain, ngunit nalugi siya nang dumating ang iba pang Pain para atakihin siya at bago nila siya mapatay gamit ang bakal, dumating si Goku sa tamang oras at sinabi niya, muntik ka na Kakashi. At sino ka naman? Ako si Goku. Sabihin mo sa akin, bakit kayo narito? Goku pala, ha? Wala kaming datos tungkol sa iyo. Sabihin mo sa akin, nasaan na si Naruto Uzumaki?